Magandang araw mga kids! Welcome back sa inyong paboritong learning channel, Chess Corner! Ako ang inyong Kuya Che at sa araw na ito ay ating pag-aralan ang Grade 7 Physical Education Quarter 2 sa ilalim ng matatag curriculum ng Department of Education. Bago tayo magsimula, narito muna ang ating layunin para sa araling ito. General Objective. Sa pagkatapos ng ating pag-aaral, mauunawaan natin kung paano makatulong ang pamilya, pisikal na aktibidad, at invasion games sa ating kalusugan at personal na pag-unlad. Specific objectives. Sa pagkatapos ng video na ito, inaasahan kong kaya ninyo ng Number 1. Ipaliwanag ang papel ng pamilya sa adolescent wellness. Number 2. Tukuyin ang mga paraan ng pagresolba ng family conflicts. Number 3. Maunawaan ang kalagahan ng family physical activities. Number 4. May larawan ang invasion games. Number 5. May paliwanag ang mga prinsipyo at kasanayan sa invasion games. And number 6. Maisabuhay ang sportsmanship at disiplina. Kaya mga gets, samahan ninyo ako hanggang dulo ng video na ito. Sa Chess Corner tayo magsama-sama, liwanag ng pag-asa'y hatid sa bawat isa. Sa gabay ni Kuya Che, pangarap ay maaabot, pananampalataya at edukasyon ang siyang handog. Sa positibong diwa, pag-ibig ay pamahagi dito sa Chess Corner. Puso'y laging nagkakaisa lagi. Lesson number 1. The family's role in adolescent wellness. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ng isang kabataan ay ang kanyang pamilya. Habang tayo ay lumalaki, dumaraan tayo sa maraming pagbabago. May mga pagbabago sa pisikal, emotional, mental o social. Dahil dito, mahalagang may pamilya tayong gumagabay at sumusuporta sa atin. Ang pamilya ay nagbibigay ng pagmamahal, proteksyon, gabay, o mabuting halimbawa. Kapag may matibay na suporta mula sa pamilya, mas nagiging handa ang kabataan sa mga hamon ng buhay. Lesson number 2. Preventing and managing family conflicts. Mga gets, normal lamang ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. Ngunit ang mahalaga ay kung paano natin ito aayusin. Narito ang ilang paraan. Number 1. Open communication. Magsabi ng saloobin ng may paggalang. Number 2. Active listening. Makinig bago magsalita. Number 3. Respect. Igalang ang opinyon ng bawat isa. And number 4. Cooperation. Magtulungan sa paghahanap ng solusyon. Tandaan, ang magandang relasyon sa pamilya ay hindi nangangahulugang walang problema. Ibig sabihin lamang nito na marunong kayong magtulungan upang malutas ang problema. Lesson number 3. Physical activities
that strengthen family relationships. Alam ba ninyo na ang simpleng paglalakad kasama ang pamilya ay may malaking benepisyo? Narito ang ilang family activities. Number 1, walking. Number 2, jogging. Number 3, biking. Number 4, swimming. Number 5, playing sports. And number 6, hiking. Kapag sama-sama ang pamilya sa mga gawain ito, lumalakas ang katawan, nababawasan ang stress, lumalalim ang samahan, at nagiging mas masaya ang bawat miyembro. Lesson number 4. Introduction to Invasion Games. Ngayon naman ay pumunta tayo sa pangunahing paksa ng Quarter 2 Physical Education. Ano nga ba ang Invasion Games? Ang Invasion Games ay mga larong may dalawang koponan na naglalayong makapasok sa teritoryo ng kalaban upang makapuntos habang pinoprotektahan ang sariling goal o target. Mga halimbawa nito: basketball, football, handball, ultimate frisbee, floorball, and water polo. Ang mga larong ito ay nagtuturo ng number 1, teamwork, number 2, communication, number 3, strategy, number 4, discipline, and number 5, decision making. Lesson number 5. Concepts in Invasion Games. May tatlong mahalagang konsepto sa Invasion Games. Una, positioning. Tamang paglalagay ng sarili sa loob ng laro. Pangalawa, relationship with teammates. Pakikipagtulungan sa mga kakampi. At pangatlo, relationship with objects. Pagkontrol sa bola o kagamitan ng laro. Ang mga konseptong ito ay tumutulong upang maging epektibo ang isang manlalaro. Lesson number 6. Principles of Invasion Games. Narito naman ang mga pangunahing prinsipyo. Number 1. Scoring. Pagkamit ng puntos. Number 2, defending, pagpigil sa kalaban na makakapuntos. Number 3, transition, mabilis na paglipat mula sa offense patungong defense. Number 4, possession, pagkontrol sa bola o kagamitan. At number 5, space awareness, pagkilala sa bakanteng espasyo sa loob ng laro. Kapag mahusay ang isang manlalaro sa mga prinsipyong ito, mas nagiging epektibo siya sa laro. Lesson number 7. Fitness components needed in Invasion Games. Upang maging mahusay sa Invasion Games, kailangan nating paunlarin ang ating fitness. Number 1, speed, bilis ng pagkilos. Number 2, agility, mabilis na pagbabago ng direksyon. Number 3, balance, pagkakontrol sa katawan. Number 4, coordination, pagsama-sama ng kilos at iba't ibang bahagi ng katawan. Number 5, strength o lakas ng kalamnan. And number 6, endurance, kakayahang magtagal sa aktibidad. Application. Mga gets, hindi lamang sa sports nagagamit ang mga natutunang ito. Sa tunay na buhay, natututo tayong makipagtulungan, sumunod sa alituntunin, gumalang sa kapwa, maging responsable at magkaroon ng disiplina.
Ang mga katangiang ito ay kailangang hindi lamang sa paaralan ginagawa, kundi maging sa ating kinabukasan. Moral lessons. Ang matatag na pamilya ay pundasyon ng matagumpay na kabataan. Ang maayos na komunikasyon ay nakakatulong sa paglutas ng anumang suliranin. Ang pag-eehersisyo ay paraan upang manatili ang mabuting kalusugan at matibay na samahan. Ang tagumpay ay bunga ng disiplina, tiyaga at pagtutulungan. Ang tunay na atleta ay marunong gumalang sa kakampi, kalaban at mga alituntunin ng laro. At ang sportsmanship ay mas mahalaga kesa sa simpleng pagkapanalo. It's evaluation time! Mga gets, iyan ang kabuuang aralin para sa Grade 7 Physical Education Quarter 2 sa ilalim ng matatag curriculum. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Ako muli si Kuya Che at ito ang Chess Corner!
kung saan sama-sama nating pinapalawak ang ating kaalaman at hinuhubog ang ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, mga gets! God bless! Bye-bye!